kapag lam unsa man kaimportante ang insakto ug maayong pagkatulog, unsay mga benepisyo nga ihatod niini sa imong panglawas ug sakong panglawas? Ug unsaon man nato aron mabatna nato ang kwalidad ug maayo nga pagkatulog. Ato kanang hisgutan kauban sa pag-inampuay dinhi sa atong yugto ning atong programang Let's Pray Pilipinas live in Cebu. Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, it's the first Sabbath of April and we'd like to welcome you again ining atong programa ani ana usab kami kauban sa kusog sa Ginoo mga kapaglaom sa pagpakigkauban kanimo dinha sa pagampo sa tibok nga semana mga kapaglaom atong nasinatian ang kakapoy, kaluya, kalisod ug daghan pa. Apan mapasalamaton kaayo ta mga kapaglaom dinha sa Ginoo kay iya tang gitaniagan nining kahigayunan sa pagduol na sab kaniya aron makakaplag kita og kapahulayan gikan sa atong mga kakapoy. Kauban gihapon nato karon si Kapaglaom Ranan and Kapaglaom Pastor Jen. Good morning. Yes, good morning Kapaglaom Joy, Kapaglaom Pastor. Good morning. Awa Kapaglaom, ikaw ba nakapuyan? Ikaw ba may ginapasan nga lulan? Ikaw ba adunay kabugat sa imuhang dughan og nanginahanglan og kalinaw or kasulbaran sa imong mga suliran? Ang Dios nasayod niining tanan og dili kinahanglan nga imo kining pas-anon nga nag-isahanon. Ang Dios nagaimbita kanimo sa pagdala niining tanan ngadto kaniya, sa pagtugyan niining tanan sa iyahang mga kamot kay siya lamang ang makasulbad niining mga problema. Dako kaayo atong pagpasalamat ni ini nga gasa nga gitanyag sa Ginoo kanimo ug kanako mga kapaglaom kining gasa sa pagampo. Nga bisan pag nagkapuliki na tausahay sa kabugat, we are not always hopeless kay naay pagampo. Dinha sa pagampo makapakigsulti kita sa Ginoo, mahitungod sa tanan nato nga mga giagian gikan sa pinakagagmay ngadto sa pinakadagko nato nga mga kabalaka. Sa dihang makig-istorya ta sa Ginoo sa pagampo mga kapaglaom, sama lang nga atong gibutang ang tanang mabugat nato nga mga karga paubos. Atong gibutang ang atong mga lulan diha kang Ginoong Hesus ug ang kagaan sa dughan ato gayong masinatian. Amen. Kapaglaom Pastor Jen, boy busa mga kapaglaom nining hamubo lang usa lang ka oras nga takna usa ka oras nga magkahiusa kita dinha sa pagtugyan sa atong tanan nga mga kabalaka pangaliya ngadto sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Magaduol kita mga kapaglaom sa presensya sa atong balaan nga Ginoo dala ang tanan natong mga pagampo pinaagi lamang sa takos nga dugo sa atong manuluwas nga si Ginoong Hesus. Karon mga kapaglaom amo kamong imbitahon atong sugdan kini dinha sa pagampo, diha sa pagdungo sa atong mga ulo. Atong hangyoon si Kapaglaom Pastor Jen Boy sa pagampo. Magampo kita mga kapaglaom. Dios nga makakagahom nga naakas sa mga kalangitan. Nasayod yug ka Ginoo kung unsa ang among giatubang o gipas-an nga mga kabugat sa among kinabuhi karon. Nasayod ka kung unsa ang nagadagan sa mong panghuna-huna sa dili pa may matulog sa kagabihon. Nasayod ka kung unsa ang nagahatag ng mugkaluya, kakapoy, kung unsa ang among mga handog ug tinutuyo. Nasayod ka Dios sa mga pag-ampo namo nga amo paghihuwat hangtod karon nga imong pagatubagon. Apan salamat. Salamat Ginoong Hesus. Kay bisan pag usahay makabati kami kaluya tungod sa mga malisod nga mga kasanatian nga among giatubang sa kinabuhi. Apan dili kami gayud mawad-an og paglaom tungod sa gahom sa pagampo. Kay ikaw nagpahanumdom kanamo ug nagsaad kanamo nga kun kami mangayo, ibo kaming paghatagan. Kung kami mangita, kami makakita. Tungod kay ikaw, Dios, nga nagapaminaw ug nagatubag sa among mga pag-ampo. Panalangini kami karong kabuntagon. Samtang kami magapadayon ining pinasahi nga programa sa pag-inampuanay sa kahanginan. Ang imong presensya, magapakiguban ka namong tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Daghang salamat Pastor Jen Boy.
And mga kapaglaong, welcome once again din sa atong tulunganon Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Atong abi-abihon, atong mga kapaglaong nga nagtan-aw nato karon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa Digital TV 25. Mayong adlaw ipapahulay kaninyo. And of course, sa ato ang mga kapaglaong nga nagsunod kanato sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas, pinaagi sa GSAT Channel 33. Thank you for always praying with us. And of course, dili nato kalimtan ang ato ang mga kapaglaom nga nagsunod kanato sa atong official Facebook page, Let's Pray Pilipinas. Mga kapaglaom, sugdan na nato sa pagpadala ang atong mga prayer requests. Dunay mga numero nga inyong makita din ilawom sa inyong mga TV screens. Mamahimo lamang nga butangan nato sa mga pangalan sa kung kinsa ang ato ang ipaampo o unsay concern. And it would also be nice to know kung asa mo ka nagpadala sa inyong mga prayer requests. But if kani nga mga prayer requests mga kapaglaom dili ninyo ganahan nga atong isibya dinhi sa kahanginan, mamahimo lamang atong butangan og word nga confidential aron nga dili kana nato iga-broadcast, but rather we will pray for you off air. But of course, dili lamang mga prayer requests ang atong ginapahat dinhi and ginatabangan sa pag-ampo. We would also like to rejoice and praise God sa tanan nga mga answered prayers. Maybe it was yesterday, last week, or pila ka tuig ang nilabay since you started praying and finally it is answered. It would be nice to hear it from you mga kapaglaom so that ato ka nang igapahat dinhi and many will also be blessed. Kapaglaom Joy? Yes, mga kapaglaom, and talking of prayers, we come before the Lord nga dili lang siya nagapaminaw, but He answers our prayers, mga kapaglaom. Surely you have experienced that many times in kinabuhi. And because God has been our refuge, mga kapaglaom, our strength sa tanan natong mga kagubot, tanang problema, mga kapaglaom, He also deserves our thanksgiving. He faithfully listens to our prayers and answers them in His mercy. And looking back mga kapaglaom sa tanan nga maanindot nga buhat sa Dios sa atong kinabuhi, hinaot we will also say along with the psalmist Ethan sa pag-ingon niya, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known your faithfulness to all generations. And now mga kapaglaom, andam na kita sa pag-share dinha kaninyo sa atong nga praises nga atong nadawat dinhi. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Yes, mga kapaglaom, when we ask, God certainly answers. And now, nakita yung mga nadawat din nga mga answered prayers atong hatag ang time ni Kapaglaom Renan to share this with us. Yes, mga kapaglaom, I'm excited to let you know nga si kapaglaong Gwen Chavez nagpadala nato og message. Ingon siya nga it is her first time nga magparank. Ang iyang nga gi-request katong gitabangan sa pag-ampo mga kapaglaom was for her to get 50 points. And you know what happened? God answered her prayers and gitagaan siya 75.5 instead. Amen. God is so good, di ba? So, ang next nga prayer request niya is that unta makakuha na siya item within this year. So, ato gyapon siyang tabangan sa pag-ampo. We praise God nga gitagaan siya sa Ginoo og sobra sa iyang gipangayo, but let's continue to pray sa iyang next step. Now, another answered prayer gikan ni kapaglaom Peter Muhandis mga kapaglaom. Kini siya, niingon siya nga thanksgiving to the Almighty God para sa mga blessings nga iyang gihatag kaniya and prayers para sa iyang mga colleagues for opportunities po. And of course, mga kapaglaom, the week has been so intense para sa ako personally, no? And I'm just thankful din sa Ginoo that I keep praying Ginoo i-sustain lang yung katagay lang yung taon ko og kusog. And God has sustained me and nakita na punta karon. Maybe kapaglaom Joy or kapaglaom Pastor has their own answered prayers to tell also. Yeah, ang ako mga kapaglaom is kanang ang ako nga second baby Amen. Oh, praise God. was kanang healthily delivered. Now, wala ra gyud koy ubang ang pag-ampo kapaglaom Renan is that ang baby mapagawas healthy si mommy, si baby o nga complete na gyud. Yes. Wala problem and God has answered that prayer and just
thankful lagi ko sa Yes. Ginoo. Praise Amen. God. Ako mo usab kapag laom, no, and I believe inyo usab kini ginapasalamatan sa Ginoo. Every day when I wake up, I just ask, Lord, grant us strength for this day. And each day nga mahuman mga kapaglaom, makaingon siya ta Ginoo, you strengthen us again. And not only that, nakaabutan ni ini nga semana, ni ini nga adlaw. It is a manifestation that God has sustained us throughout the week. And not only me, but my family is complete. So I praise God for that. That's one of the greatest blessings nga akong gipasalamatan. And mga kapaglaom, we also have someone here to share his praise report with us. Ato kining tanawon or paminawan ang iyahang nga Thanksgiving video. Hello, happy Sabbath to everyone. May everyone have a beautiful and wonderful day. For the past 2 years, I've been praying to give in the opportunity to help our medical centers and hospitals here in the Philippines. And it was only granted last month, and I was able to buy me a ticket, and now I'm here. I'm thankful for God for giving me that opportunity to come here and spend 1 month training the nurses in Miller Hospital to upgrade their credentials to American standards. And hopefully with the end of April, things will be a lot better for our medical hospitals here in the Philippines. Thank you very much and have a good day. Wow, mga kapaglaom, daghan kay tag mga answered prayers, and thank you so much for sharing yours, and to kapaglaom Joy, kapaglaom Pastor for sharing their own praises as well para sa mga answered prayers. Now mga kapaglaom, we would love to hear more of these answered prayers next time here at Let's Pray Pilipinas. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. And yes, mga kapaglaom, we come before the God who hears us. And so here we are, bringing again the prayer request nga atong nadawat dinhi. Nakitay mga ubay-ubay nga mga pag-ampo nga gihangyo. Mga kapaglaom, we bring all this before God, not because we are worthy, but because the precious blood of Jesus Christ is worthy. He is now standing in between us and the Father. There, mga kapaglaom, siya mismo ang nagpataliwala ka nato for this prayer. So we have that confidence that when we bring these prayers before Him according to His perfect time, perfect ways, and His wonderful will, this will all be answered. Mga kapaglaom, ani akitay prayer request gikan kay kapaglaom Jel Mahinay alang sa nga baby, 6 months old nga si baby Atasha. She will be undergoing the 4th na usab nga process sa iyang medical treatment ato ning pagadadon sa pag-ampo mga kapaglaom baby Atasha. You can also take note of that para inyo sab na siya nga ma-include sa inyong daily prayers. We also have here coming from kapaglaom Lota Moyuela, iyahang nga handom nga makabato na unta og kalinaw or pakigdait ang dito sa Middle East and sa tibok natong kalibutan kapaglaom Pastor Jan, kapaglaom Renan, mugod ang atong mga handom mga kapaglaom. We also have here from kapaglaom Marilu Catalan sa iyahang nga ginaagian karon sa iyang balatian nga iyang handom nga makabaton sab niini og healing mga kapaglaom. Nausab kitay prayer request gikan kay kapaglaom Jeremy Marcin Quinto. Iyang gipapray ang healing sa iyahang nga anak nga si Jasper ug ang anak usab sa iyahang nga higala nga nagngalan og si kapaglaom Monique. Naa sila sa mga balatian karon kapaglaom Pastor Jan, kapaglaom Pastor Ren ato silang dadon sa atong pag-ampo. And lastly mga kapaglaom, nagpadala sa si kapaglaom Rosalie. Kapaglaom Rosalie, thank you for sending this with us. Iyahang nga handom ngang iyahang nga anak magiyahan unta sa Ginoo sa paghimog sakto nga desisyon sa iyang kinabuhi, paghimo og sakto nga mga pagpili sa iyang nga kinabuhi. And with that also nga hatagan sab siya sa Ginoo og maayo nga panglawas. Mga kapaglaom niini nga tak na amo kamong hangyon sa pagdungo sa imong mga ulo kauban ni kapaglaom Ranan samtang atong dadon kining ato ang mga pag-ampo dinha sa trono sa atong buhi nga Dios. Yes, daghang salamat kapaglaom Joy, and mga kapaglaom atong hinumduman sa kanunay that despite the kanang unsa man ka grave ang ato ang ginapangayo sa Ginoo, no? Unsa kadako ang atong mga ginapangayo, mas dako niini ang gahom sa Ginoo labaw sa tanan. Remember that God has created the whole universe. Kung kaya na niya buhaton, how much more kaning mga dagko nga suliran nga ato ang ginadala, He can also answer this. So ato kining tabangan sa pag-ampo. Let us pray. Our Heavenly Father, daghang salamat Ginoo sa kining higayon nga imong gihatag kanamo.
Higayon wherein, despite our distance, dear Lord, you have allowed us to gather virtually. You have touched our lives, dear Lord. Nga ikaw ang amuang pagatawgon para ni ining mga suliran nga among ginahatod dinha sa imong trono sa grasya. Although we know, dear Heavenly Father, that you have already prepared mga tubag para ni ining nga mga pag-ampo, but we would like to acknowledge your power, dear Heavenly Father. And we would like to ask for your guidance kung unsa amo ang pagabuhaton ni ini nga mga butang among ginahangyo dinha kanimo. We pray, dear Heavenly Father, nga ikaw maggiya sa tagsa-tagsa kapanghuna-huna o kasing-kasing sa among mga kapaglaom nga dunay mga prayer requests nga ilang masayran o ilang masabtan, dear Lord, kung unsa ang imuhang pagbuot ni ini nga mga prayers. Lord, I'd like to especially mention si baby Atasha, dear Heavenly Father. Nasayod ka nga ang handom ni kapaglaom gel mahinay nga ang kining mga treatments nga gi-undergo ni baby Atasha karon, dear Lord, mahimo kining successful. If you've allowed the first, second, third revisions, dear Heavenly Father, sa iyang treatments to become successful, we pray, dear Lord, nga kining fourth revision will also be a successful one. Nasayod ka, Ginoo, sa bata sa edad ni kapaglaom ni baby Atasha, dear Heavenly Father. And I pray nga imo iga comfort ang sila ni kapaglaom gel nga mas mutawag pa sila dinha kanimo, dear Lord, nga ilang mga kabalaka will be replaced by confidence nga gikan dinha sa imuha, Ginoo. We know that you are our great physician, and I pray nga sa imong pagbuot, dear Heavenly Father, imong giyahan ang mga kamot sa mga doctors nga nag-atiman kang baby Atasha, that the treatment will give her healing soon, dear Heavenly Father. I would also like to pray, dear Lord, para kang kapaglaom lota mo'y wela nga ang iyahang hangyo, dear Lord, nga unta dunanay peace dito sa Middle East, dear Heavenly Father, and wherever we are in the world, all around the world, dear Lord. Daghan og mga kasamok sa tibuok kalibutan karon nga nagakahitabo, dear Heavenly Father. It may be just another earthquake or just another war, dear Lord, but it's a reminder for us as Christians that it can be something more. There may be signs of your soon return, but I pray, dear Lord, that you will help us to be prepared for this, that you will keep your children safe dito sa dapit kung asa ang mga kagubot. Lord, I'd also like to pray for kapaglaong Marilu Catalan. Nasayod ka sa iyahang balatian karon, dear Heavenly Father. Hinaot nga ikaw magbisita kaniya, dear Lord. Ikaw magahikap niya sa imuhang gamhanang kamot and ayuha siya, dear Heavenly Father. Hinaot nga kung doon na may mga abnormalities sa iyahang panglawas karon, giyahan nimo siya o ang iyahang doctors nga kini makatabang sa madaling pag-ayo niya. Same goes with kapaglaom Jasper, dear Lord, o ni Monique, dear Heavenly Father, nga ikaw mag-aayo pud kanila and makagawas na sila, malingkawas na sila ni iniilahang mga balatian, dear Lord. Lastly, dear Heavenly Father, a thoughtful prayer gikan sa usa ka ginikanan si kapaglaom Rosalie Chinedo. Nasayod ka, dear Lord, nga iyang paghangyo dinha kanimo nga iyang anak unta imong giyahan, dear Lord, sa mga saktong desisyon, saktong mga tao nga nagpalibot kaniya, and may you touch his mind and heart, dear Lord, nga mingawon unta kaayo siya nimo nga siya magabalik dinha kanimo, and that he will choose you over whatever it is that surrounds him, that prevents him from having a connection or a relationship with you. Lord, kini nga mga butang, kini nga mga prayers, we may not have all the power as humans in order to turn things around. But we trust, dear Heavenly Father, that you will hear and answer all these prayers. In the mighty name of Jesus, Amen. Amen. Amen.
praising God for this blessed time to come before God kapag laom ranan. Sometimes makaingon tanog, grabe kabugat pod ang ginadala sa atong mga kapaglaom. But God is inviting us to cast our burdens before Him, and now we are coming before Him through this prayer. Atong ginalay down ang tanan nato nga mga kabugaton because we know that He is our help, He is our refuge. Mga kapaglaom, doon na pagkatay dugang nga mga prayer request nga atong pagkadadon din sa trono sa atong buhi nga Dios. We have here gikan kay kapaglaom Bim Lorenzo, iyahang ipaampo ang protection alang sa iyang tibuok panimalay, iyahang relatives and friends mayusab nga panglawas og ilabi na ang spiritual guidance no sa tanan nga decision sa kinabuhi, and ang panalangin usab sa Ginoo nga mas provide ang panginahanglan every day. And iusab gipapreng iyahang nga manghod kapaglaom Pastor Chan, kapaglaom Ren nga nanimpalad dito sa lahi nga lugar, panalanginan unta sa Ginoo ang iyaha usab nga pagpanimpalad. We also have here from kapaglaom Angie Bantoto, iyaha nga gipapray ang good health and protection sa tanan nga mga katawan, sa iyang family, sa friends, relatives, and iya usab nga board exam. Another one from kapaglaom Denver is Gana, ang iyaha nga mama o iyang auntie nga makakaplag na usab balik sa ilaha nga gugma, mahiusan sa balik din sa Ginoo. And also, we have here from kapaglaom Joy de Gala Risuelo, alang sa iyahang anak nga si Justin, nga naa siya ginaagian karon nga challenge sa iyahang nga panglawas sa ato ng pagadadon sa pag-ampo. And from kapaglaom Kathleen Tan Rabadon, iyang gipapray ang protection alang niya and sa tibok panimalay kauban usab ang panglawas, especially ang pagbubo sa ulahing ulan, which is the Holy Spirit ngadto sa ilahang kasing-kasing og sa ato ang tanan. Now mga kapaglaom, we have Pastor Jen Boy to bring these prayers before God. Daghang salamat kapaglaom Joy. Mga kapaglaom, ato na po ning tabangan sa pagginampuay tungod kita nasayod nga the more prayer, the more power. Mas daghan tang nagaampo, mas kusgan ang atong pagampo, mas gamhanan ang atong pagampo. Magampo kita. Gamhanan nga Dios nga naakas sa mga kalangitan. Sa pagpadayon nining among programa sa pag-inampuay sa kahanginan. Ana kami nadawat nga pipila ka mga prayer requests imo mga katawhan, mga pinangga nga mga kanakan o Dios nga nakaatubang og mga kalisdanan. Apan nagpadala niini nga prayer request tungod sila nagatuo o Dios sa gahom sa pag-ampo. Tungod sila nasayod o Dios nga ikaw Dios nga nagapaminaw ug nagatubag sa mga pag-ampo sa imong mga katawhan. Kung kini gidala sa imong trono nga may pagtuo ug walay pagduha-duha. Gani o Dios niini nga higayon. Nagahiusa kami kauban niining mga tigpadala nining mga prayer request karon. Walay pagduha-duha. Na kini nga mga pag-ampo imo karong gidawat, imo karong gipaminawan ug imong pagabubuan sa langitnong mirakulo o Dios nga kini dili lamang makaabot sa trono sa langit, apan ang imong iuli kanamo o Dios dinis kalibutan nga may katubagan. Among gidalas pag-ampo o Dios, una ang prayer request ni kapaglaom Bim Lorenzo. Nga hinaot pa og Ginoo, ikaw magahatag og proteksyon, safety sa tibuok niya panimalay kauban sa iyang mga kaparitihan ug sa iyang mga kahigalaan. Ikaw magahatag og ikaayong panlawas, ikaw magahatag labaw sa tanan og spiritual guidance kanila o Dios nga dili sila malimot diha kanimo. Financially stable pud unta sila, ikaw magaprovidar sa ilang mga kinahanglanon. Kay ngano man Ginoo, nagahandom si kapaglaong Bem Lorenzo nga ang iyang panimalay mahiusa sa pag-alaga diha kanimo ug mahiusa unya diha sa langit nung puy-anan imong giandam alang kanang tanan. Be with them, O Lord, and make your presence be present sa ilang panimalay. Ikaw mahimong kanang lig-on nga haligi sa ilang panimalay nga magahatog kahimsog, kalipay, panalangin ug paghiusa sa pagpangalagad. Labaw na gid Ginoo iyang gidalas pag-ampong iyang usa ka manghod nga atuan na nimpalad sa layong lugar, alang lang yon sa pagpanginabuhi. Panalangin siya, proteksyon siya, hinumduma siya Ginoo o giyahi siya nga siya pod makaangkon sa panalangin nga gikan diha kanimo. Amo usab gidala sa pag-ampo o Dios ang prayer request ni kapaglaom Angie Bantoto nga hinaot pa ka magahatag og ikaayong panlawas o proteksyon sa
Ihang mga pinangga sa kinabuhi, sa tanang mga katawhan, Ginoo. Daghan kay mga katawhan karon ang nagalisod, ana ay mga dili matiaw-tiaw nga mga kasinatian nga nagahatag kan kaluya, they might feel hopeless, Lord. Ang pag-ampo nga ikaw magapanalangin niini nga mga katawhan sa ilang mga panimalay, kay galaan, kaparintihan, ikaw magapanalangin kanila. O ikaw pud Ginoo magaandam sa kang panalangin sa pagpangandam ni Kapaglaom Angie Bantuto sa ihang pagpangandam sa iyang kagalingon sa umaabot nga board exam results. Hinaot pa kini mangin successful, maiyang makita Ginoo nga you are a God who really answers prayers. Amo pong gidala sa pag-ampo Ginoo ang prayer request ni Kapaglaom Denver Isgana nga ang iyang mama ug ang iyang ate makabalik sa presensya nimo sa pag-alagad Ginoo. Siguro ang iyang mama ug iyang ate medyo nahilayo kanimo karon og Ginoo. Siguro ana ay mga rason na ang gahom sa kalibutan naghatag kanila og higayon nga mahilayo diha kanimo. Ang among pag-ampo Ginoo nga imo silang hikapon, imo silang giyahan. Kasi dili pa ulahi ang tanan ng Dios. Sila makabalik sa pag-alaga diha kanimo kauban kang Kapaglaom Denver Isgana. Ug makaangko niya ng peace of mind and ng security kanang guarantee. Na so long as we are with you, O Lord, we can look forward with certainty on that day where we will be with you completely as a family in heaven forever without end. Amo usab gidalas pag-ampo, O Lord, ang prayer request ni Kapaglaom Joy Digala Risueldo alang sa iyang anak nga mao si Justin Risueldo na naay sakit nga dili tiaw-tiaw, O Lord, sa iyang pancreas. Dili tiaw-tiaw sa usa ka inahan ang kini nga sitwasyon Ginoo. Apan kami nagasalig sa gahom sa pag-ampo. Hinumduman, bisitahi siya, Lord. Una sila mga kinahanglanon sa pangwarta, probidahi sila Ginoo. Labaw na gid gamita lamang ang mga doktor ni sa yuta sa imong tinuod gayud nga pagtambal tungod ikaw man gyud ang among tinuod nga mananambal. Hinaot pa Ginoo sa dili madugay makaangkon og mirakulo kini nga panimalay Risueldo family kay ikaw ilang gisaligan ug ikaw dili mo pakyas sa imong saad nga kanila. Lastly, O Lord, among gidalas pag-ampo ang request ni Kathleen Tan Rabadon. Nga ikaw magahatag og proteksyon alang kaniya sa iyang panimalay, good health, especially nga sila unta magiusas pag-alaga diha kanimo nga kung maabot naman gyud ng ulahing uwan kanang pagpanalangin sa balang espiritu makadawat sila. Among nasaran ang panahon kalon, O Lord, kini lamang nagapahinumdum kanamo nga we are really closer to the end of time. Hinaot pa nga ang kaming tanan kauban sa panimalay ni Kapaglaom Kathleen Rabadon magiusas pag-alaga diha kanimo good health and strength nga kami dili ma-exclude apan kami ma-include ni anang makadawad sa ulahing ulan aron maandam kami sa katapusan. Salamat Ginoong Hesus sa pagpaminaw ning among pag-ampo. Kini amo gayong gituuhan nga walay pagduha-duha na kini nakaabot sa imong trono ug sumala sa imong madigayaong kabubuton kini imong pakatubagon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praising God ang mga kapaglaom for the blessing of prayer nga gihatag sa Ginoo sa atoa. And yes, mga kapaglaom, not just this, gihatagan sabta mga kapaglaom sa Ginoo blessing, another beautiful blessing for us to enjoy the gift of health. And muna ang ato ang pangutana kaganiha mahitungod sa pagpahuway. Mga kapaglaom, sa di pa tamo padayon sa ato ang mga prayer request sa pag-inampuay, we will also join together discussing about this important aspect alang sa atong mga panglawas. Unsa man ka-importante ang pahuway sa atong kinabuhi. And for niini nga adlaw atong hisgutan kining ambassadors of rest. No, with this blessing of God nga gihatag niya nato unsaon man nato ni paggamit aron atong mapadayon ang maayo nato nga panglawas. Mga kapaglaom, ato nang hisgutan humani ining matahom nga awit nga naguluhan, Come unto Jesus.
Jesus, all you are weary. Come to the mercy seat, fervently near. Here brings your wounded hearts, broken and needy. Come unto Jesus, mighty to heal. Joy of the comfortless, light for the straying, hope of the penitent, peace in our strife. He speaks a comforter, tenderly saying, my yoke is easy, my burden is light. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, He is enough. Come unto Jesus, rest in His love. Come taste the bread of life, broken for sinners. Drink from the cup of His promise made sure. Feast at His table as sons and as daughters. Grace overflowing is yours evermore. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, He is enough. Come unto Jesus, rest in His love. Come now and follow Him, this life forsaking. All that was gained count as nothing but loss. Trade all this world for His kingdom unfading. Come unto Jesus, take up your cross. Come unto Jesus and take up your cross. Life's everlasting, He offers to us. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, He is enough. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, He is enough. Come unto Jesus, rest in His love. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, He is enough. Come unto Jesus and rest in His love. Come unto Jesus and rest in His love. Come unto Jesus, mga kapaglawan, rest in His love. Na mga kapaglawan, talking about rest, kaganihan nun, nangutan na taunsa, di ka-importante kining rest. Sa una, when we were children, kailangan patapugson sa itong mga ginikanan, bunalan para matulog. Now that we have grown older, kapaglawan Pastor Len, kapaglawan Ren,
daw murag precious na gid kaayo ning katulugan. Now we realize kung unsa din importante. Now let's talk about the importance or the benefits of sleep or rest sa ato ang health. Kapag laom pasyon, kapag laom ren. Yes. So, usa sa mga benefits nga kung natay good night sleep mga kapaglaom is that we let our kaning heart take a rest food. Kaya kani atong heart, it doesn't stop. But it also requires rest, meaning it has to slow down. Ngano, kani bitang gabi nga wala tay gibuhat and we are resting, ang ato ang heart mo try po na siya slow down og pump kay dili man kayo kinahanglan mo circulate ang blood all over the body. So it's one of the benefits to having a good sleep kay kaning ato ang healthier nga heart. No? What else kapag laom Pastor Jen? Kaning mga kapaglaom, ang ato magud usahay nga mindset nga ang oras gamay ra kaayo atong kuhaoning kay the more we work, the more productive we are. According to science, that is wrong. The less you sleep, the less productive you become. Kay ngano man, kung nindot atong tulog ang atong mind, brain nato sharp kaayo. Ingon diha sharper brain function. Unya active kaayo ta dili ta daling maluya. Unya healthy atong heart, healthy atong immune system. Pero kung gamay imong oras sa tulog, you function very slow, magkamali-mali ka, unya dali pa maputol imong kinabuhi. Yeah. Yeah, actually, I would say kapag laom Pastor Jen, kapag laom Ren, mga kapag laom, no, I need this so much. We all need this, no? Kitang tanan na ginahanglan. And another one, nga beautiful thing I discovered, and we discovered, this is actually from Suma Health Sleep Medicine Program, no? Ato ang from the resource, atong source. Iyahapon nga gipahibalo din that this also boosts our mood. Di ba kung sakto tagtulog, ay ang bata, di ba, imong pukawon nga putol, di ba, magsigit siya naghilak, ngano man na, ay kulang agtulog, napukaw. The same thing usab sa ato, akong kulang tagtulog, lahi ang ato ang mood. Muratag ka nang daw ka sa puton sa ato. And another beautiful thing nga mahitabo when we have proper rest mga kapaglaom is that our blood sugar mas ma-neutralize siya, mas ma-balance siya because when we sleep, our glucose level drops. So beautiful things about the benefits of rest. Now, how can we have good rest, quality rest kapag laom renan? What are ways or secrets to do it? Kuan kapag laom Joy mga kapaglaom, nindot nga naatay schedule kung kano sa kita matulog. Ideally mga kapaglaom, if I'm not mistaken, between 9 p.m. to like let's say 5 a.m. mo ni siya ang rejuvenating hours. This is the time when our body tries to repair itself and to rejuvenate itself. Nga wala kay gibuhat nga anything, but it's its own mechanism. So murag nindot kayo ni siya nga reminder sa ako apod no og sa ato ang tanan mga kapaglaom. Easier said than done, but mao na reality nga mo ginay design sa ato ang lawas. So sticking to a kaning regular sleep hour or schedule is one of the ways nga makakuha gyud tag quality nga sleep. And busy kaayo ta mga kapaglaom, but let's not forget to have some time to unwind sad. How do we unwind? Kaning mo-participate sa mga activities dinha sa inyong tagsa-tagsa ka mga iglesia, or you can do a nature walk during Sabbath afternoon sa ato ang mga AY programs, diba? One of the things nga I miss when I was studying in Mountain View College kay naay mga ingon ana kay puno man kaayo og nature. So if you are nearby a location where there's a lot of nature or daghang mga pwede nga ingon ana, then you can also incorporate that sa inyong mga programs. That's good. Yes, tugang anak kapaglaom rin katong number 1 giingon nga kanang regular sleeping schedule. Kaya atong lawas magod, it follows a schedule. Kabantay mo ng ubang tao kung naanad mo matag alas 5, magsigig mata nag alas 5. So dapat ikuha na tong circadian rhythm sa atong lawas mga kapaglaom. Kung gusto kang matulog kada alas 9, tulog gyud ka consistently taga alas 9. Kay later on pagka alas 9 mo katulogon na kana. Number 2, kay important kayo gibutang diha nga dapat before you sleep naa kay 1 hour or 30 minutes diha nga
bed routine. Example, 1 hour before alas 9, di na ka mo silpon-silpon, dili na kakita imong mata o kanang blue light. Mao na siya, nindot na siya, or magbasa kag kanang physical book, nindot na siya. Number 3, dapat magpainit yun ka. Pag mata nimo sa kabuntagon, after nimo ampor, unsa ba, look at the sun. Because the sun sends a signal to your skin telling you it's now time to wake up. So, muhatag na siya og circadian rhythm pareho ni ana. And then number 4, hatdo na ako ni Ma'am Joy, ha? Number 4, kaning exercise. Exercise gyud ka. Kaya the more you exercise, the better and deeper your sleep becomes. Number 5, don't eat heavy meals after 7 p.m. Importante na kayo. Og number 6, avoid alcohol. Unsa pa na diha? Caffeine. Og idugang pinako number 7. Don't think about your work, work to do or problems to solve after 7 p.m. Think about them 7 a.m. tomorrow morning. Yes. Okay. And I would like to add kapag laong Pastor Jen, kapag laong Renan, one of those things that can also give us best rest is to end our night and our day with God. To Yeah. spend time with Him. Before we rest, Lord, I lay all my burdens before you. And it's even beautiful, mga kapaglaom, kay ang atong quote of the day actually is an invitation gikan sa Ginoo when He says, "Come unto me, all you who are heavy laden, and I will give you rest." That's in Matthew 11:28. Busa mga kapaglaom, and above all, naigihatag ang Ginoo, Pastor Jen Boy. Yes. Kapag laom Ren, a blessing of rest after every busy week. And that is the Sabbath, Amen. mga kapaglaom. The best rest. God wants us to spend time with Him. He loves us so much nga di na gusto nga mag-labor tao every day, 24 hours in the entire natong kinabuhi. He wants us to rest. Not just sleep, but rest in Him. Spend time with Him, mga kapaglaom. Because time spent with God is never a time wasted. It is actually a time gained. Mga kapaglaom, thank you so much, no? And we trust that you also have your ideas. You can share that with us. And even if di na namo babasa, mga kapaglaom, others can read that and be inspired by what you also share. Now, mga kapaglaom, we will continue sa atong mga prayer request with Kapaglaom Renan. Yes, mga kapaglaom, doon na tayong mga nadawatan, ng mga dungag nga prayer requests. Nakadawat gikan ni MMA Jillian for spiritual guidance para sa iyang nga family. And para sa tibuok pamilya pod ni Kapaglaom Jerlyn Guadalupe, nga mag-uban silang tanan, maging united sila in their service dinha sa Ginoo, and maayong panglawas para sa ilang tibuok pamilya pod. Now let's also pray kang Kapaglaom Luz Ibanez para sa iyang tibuok family nga mag-uban pod sila sa pagpangalagad. Now if you noticed, mga kapaglaom, ang mga ilahang mga prayer requests are for their family, that their families will be united in the service of God. No, nindot kay nang a prayer. Now let's also pray for Kapaglaom Ram Ricon nga unta mahatag sa Ginoo ang mga opportunities for Kapaglaom Ram to pursue a master's degree in public health. Uy, bago lang kita naghisgot og maayong pagkatulog, and atong i-pray mo open kana nga doors of opportunity para kang Kapaglaom Ram. We also received a prayer request gikan ni Kapaglaom John Mark John. Ang unta iyahang pag-ampo is that ang Ginoo mag bless sa atong mga kabatan-unan and tagaan pag mas husog nga pagtuo dinha sa Ginoo. Now for this batch of prayers, akong hangyoon si Kapaglaom Joy to please lead us. Yes, mga kapaglaom, ang Ginoo nagsaad kayod kanato when He said, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." Ato nang gunitan, mga kapaglaom, let's take God at His word, because whatever He says, He is able to accomplish in His perfect time, perfect ways, mga kapaglaom, in His divine will. So, mga kapaglaom, niining attack na I would like to invite you to pray with us. Let's pray. Balaan, mahigugmaon, makagagahom namo nga Amahen. Salamat kaayo niining kahigayunan nga makaduol minimo. Makapakig-istorya minimo bisan sa dili namo pagkatakos. Salamat kaayo Amahen. Nga ikaw Ginoong Dios nagapamati. Ug ikaw nagaimbita kanamo to come before you, bringing all our burdens, laying them all down before your presence. With the assurance, dear God, nga imo ming hatagan og solusyon, hatagan og kagaan, ug imong pulihan og kalinaw og pakigdait ang amo ang nagubot nga kasing-kasing og pangunahuna.
Father in heaven, we would like to bring to you this prayer request from Kapaglaong Jillian, Kapaglaong Jerlyn, and Kapaglaong Luz, alang sa ilang matag panimalay. They unite in one request, dear God, that request of spiritual blessing sa ilang panimalay. Nga ikaw, Ginoong Diyos, magauban sa matag membro sa ilang pamilya, sa ilang mga kabataan, nga sila, Ginoong Diyos, magpabilin nga ligon diha kanimo. Sila mahiusa diha kanimo. Sila, Ginoo, maandam sa pagbalik ni Ginoong Jesus. Amahan, nasayod ka sa lahi-lahi nga challenges, lahi-lahi, Ginoo, nga temptations na ini nga kalibutan nga posible magauyog sa spirituality sa matag usa. At Father, please, liguna ang mga tagmembro sa ilang panimalay. We also pray, Amahan, nga ikaw magpanalangin sa matag usa kanila, sa ligon ug maayo nga panglawas. Kung unsa man ilang mga balatian, Amahan, ikaw mag-ayo, ikaw, Ginoo, magatandog kanila, ug ikaw, Ginoo, maga-restore sa ilang mga kusog. We also pray, Heavenly Father, nga ikaw, Ginoong Dios, maghatag kanila kanunay sa paglaom, maligon nga pagtuo, bisan pa sa mga pagsulay ni ini nga kinabuhi. Amahan nga balaan, amo usab ginadala diha kanimo ang pag-ampo ni Kapaglaom Ram Recon. Iyang handom, Ginoong Dios, nga maka padayon siya, Ginoo, sa iya nga master's degree sa public health. Dear God, you see kung unsa na sa iyang kasing-kasing, sa iyang handom, Ginoo, nga mamahimong panalangin sa komunidad, pinaagi ni ini nga pag-eskwela. You know, dear Lord, his dream and his desire and his goal, dear Lord. We pray, Father, nga ikaw mag-open og opportunities aron iyaning ma-pursue nga handom, dear God, so that he can be a mighty instrument in your hand to inspire more, to take care of the body and the temple that you have granted us. Father, I pray and we pray together nga imo sa Ginoong Dios nga giyahan sa open door kundi imong giandam imong panalangin aron iya kining mapadayon. We just ask that you will guide him, open his heart and his mind for your leading. And also, dear God, open opportunities for him. We also pray, Heavenly Father, lastly, alang kay Kapaglaom John Mark John. Ginoong Dios, iyaha nga gibati ang grabe nga panginahanglan sa mga kabatan-unan karon, sa imuhang pagiya, sa imong presensya sa mga kasing-kasing sa mga batanon. Ilabi na, Ginoong Dios, ni ining kalibutan nga hilabihan gayud kadanlog. Amahan, we would like to ask you that you will stand by the side of the young people. Please, dear Lord, grant them the strength to stand for you, and grant them that love for you, that they will choose you over the pleasures of the world. Father in heaven, we seek that you will send God the Holy Spirit sa matag batanon, Ginoo, nga handom ni Kapaglaom John nga magtubo diha kanimo. Hold them fast and let them hold your hand. But above all, hold their hands, Lord. Aron, Ginoong Diyos, dili sila mapalayo kanimo. Father, we ask, dear Lord, all these things before your presence through the mighty, worthy name and precious blood of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Amen. Daghang salamat, Kapaglaom Joy. Mga Kapaglaom, doon na patay pipila ka dungag ng mga prayer requests gikan sa atong mga Kapaglaom. Nadawatan nato ning gikan ni Kapaglaom Rochelle Bayogbog. And her prayer is para natong tanan tungod kay nasayod ta sa dagan sa atong ekonomiya and sa mga presyo sa mga palitunon. Hinaot nga kanang providean lang ta sa Ginoo sa atong mga panginahanglanon. Now, we also received a prayer request from Kapaglaom Alan Palomera and ni Kapaglaom, or prayer rather, ni for good health para sa ilahang tibok pamilya and provision. So kang Kapaglaom Alan Palomera, Eva Carrasca, Yutkicha Hugho, and Kapaglaom Ronel Conel. Now, we also received a prayer gikan ni Kapaglaom Kathleen Tan Rabadon nga iyahang pag-ampo nga mag-uban sila sa iyahang bana sa pag-alaga dinha sa Ginoo. Now, let's also pray kang Kapaglaom Wen Timosa
para sa iyahang mga balatian and unta ma-restore ang iyahang mayong panglawas. Now, si Kapaglaom Alex Yokio naghangyo pud og tabang pagampo para sa iyahang asawa and sa ilahang duha ilahang giampo nga unta matagaan na sila sa Ginoo og usa ka or ilahang mga anak. So akong hangyoon si Kapaglaom Pastor John Boy to pray for them. Yes, mga kapaglaom, ato na po ning kuyugan sa pag-ampo ning mga prayer requests. Gani mag-ampo ta. Amahan na mo nga naa ka sa mga kalangitan o Dios sa pagpadayon ining amo nga pag-inampuay sa kahanginan. Aniya na pud kami last batch of prayer requests ng pagadalon diha kanimo o Dios. Believing, O Lord, na in a special way kini imong paminawan gayon ang imong gayong pagatubagon. Tungod amo kini gidala diha kanimo sa pagtuo. Unas tanan, ang prayer request ni Kapaglaom Rochelle Bayugbog alang sa ekonomiya sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan karon tuga sa inflation. Daghan ang nigtikalisod, sayod ka. Daghan ang walay makaon, hinumduma sila Ginoo, tabangi sila. Labi na gid katong mostly affected. O katupong nahimong biktima ni ining gira. Provide them their needs, O Lord, please. Kaya nasayod kami nga imo maganing giprobidahan sa mga kinahanglanon. Busog man pirmi ang mga langgam, busog man pirmi ang mga wild animals, busog man pirmi, nindot man tambok man pirmi ang mga bulak, hindi nagpasabot nga if you are feeding them, you will not also forget to feed us your people, O Lord. Hinumdumi sila ug panalanginin sila Ginoo. Amo pong gidalas pag-ampo si Kapaglaom Alan Palomera, Kapaglaom Eva Carrasca, Ukicha Ahugho ug si Ronel Conel. Naot pa ikaw magahatag og good health sa ilang family ug ikaw pud magahatag kanila sa ilang mga panginahanglanon. Magkahiusa, may kalipay, more gina ang among paghandom Ginoo ug nagahiusa sa pag-alagad diha kanimo. Amo pong gidalas pag-ampo si Kapaglaom Kathleen Tanrabadon nga hinaot pa ikaw maghikap sa kasing-kasing sa iyang bana nga sa dili madugay O Lord. Matuman iyang pag-ampo nga maghiusa sila sa pag-alaga diha kanila. Pinangga na iyang bana Ginoo o pinangga pud nimo ang iyang bana. Naot pa O Lord nga you will send a double portion of the Holy Spirit. It will work in his heart and mind because nasayod kami Ginoo walay gahit nga kasing-kasing sa gahom sa Balang Espiritu. Amen. Ikapa ang ihang pinangga nga bana O Lord ug sa dili madugay they will all enjoy serving you together with a hope in their hearts that they will see each other dili lang diri sa yuta but later on even sa langit tungod you are in their hearts. O Lord, sa pagpadayon among giampo ang prayer request ni Kapaglaom Wen Timusa alang sa iyang gibati sa iyang panlawas nga hinaot pa ikaw magahatag kaniya og kaayuhan, recovery, good health O Lord. Unsa man ang giatubang karon ni Kapaglaom Wen, hinaot pa ikaw maga-visit kaniya asa man siya, magabubo sa kaniya sa imong langitnong tambal O Lord. And sooner rather than later, iyang makita ang milagro sa iyang kinabuhi because you have answered ang iyahang pag-ampo Ginoo. Lastly, among gidalas pag-ampo si Kapaglaom Alex Yukoy. Hinaot pa nga ikaw magapanalangin kaniya ug sa iyahang asawa nga ang Ginoo magapanalangin sa ilang panimalay ug kauban sa ilang kabataan. Ug mao ra gina ang ilang paghandom Ginoo. A family that loves each other and a family that unites in worshiping you together. Family that is blessed with good health. Ug dili man dato gyud kayo Ginoo apan imo ra yung gihatagan sila sa ilang igo nga pang-adlaw-adlaw nga kinahanglan. Looking forward O Lord that their strong family bond diri sa yuta will continue to be stronger until you return and it will continue hangtod pagyud sa langit ng puyanan. Salamat Ginoo sa pagpaminaw ni among mga pag-ampo. We rest all of this prayer requests unto your throne in heaven with a sense of peace and security in our hearts nga dili lamang kami ang nagapas-an niini nga mga kabalaka. Apan
ikaw na pud Ginoo ang nagapas-an ini. Tungod ikaw miingon, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. There is rest in our hearts right now, O Lord, because all these burdens we have put into your shoulder. And what we are carrying right now is your promise that when we pray, you answer so long as we do not doubt. Thank you for hearing this prayer. In Jesus' name, Amen. 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 Praising God, mga kapaglaon. Praising God, Pastor Jen Boy, for, again, a beautiful privilege to come before Him. Mga kapaglaon, nindot good kaayo. I would say, kapaglaon, Pastor Jen, kapaglaon, Renan, there is rest when we come before God. Naadyo'y kapahuwayan, mga kapaglaon, nga dili nato makaplagan anywhere else. Kinabitong sa time nga, bugat na kay atong kasing-kasing. And then we feel like, where am I going? No, I want to take rest from all these burdens. And God is just saying, come to me. I will give you that rest. Tinuod ka na kapag laom. Sa magod sa rason nga nung dili kita ka makatulog. Usagid sa main reason mga kapag laom nga nung lisod kayo matulog kung gabi. Kay magsige man taog ka ng kabalaka sa atong mga problema. But we can take that good sleep, that good rest, if we put them all unto the hands of God. Amen. Praise God. I can remember one, Pastor, usa ka pastor to also mukuha ko sa iyahang nga gi-insight pa. Ingon siya, every time he rest, na yung mga times nga kanabitong daghan siyang gi-bear. But when he comes, ingon siya, my wife can testify that before I sleep, I spend time, matingala siya nganong dugay man ko because I'm laying everything down. I said, Lord, ikaw take care, and I'll go to sleep. And in less than 5 minutes, Pastor, katulog na siya. Because he finds rest in God. Tinood ka na, kapaglaong Joy, nga ng mga times, mga kapaglaong that we are thinking about so many things, imog yun iduol ka na dito sa Ginoo, no? Imog yun ihatag niya tanan, then makatulog ka. Yes. Mugaan imong huna-huna, imuhang kasing-kasing, and that you will be able to sleep well. Yes, and here are beautiful reminders for us mga kapaglaom when it comes to sleep. Chronic sleep deprivation can lead to a host of health problems, particularly when it's consistent over time. And let's also continue to learn, mga kapaglaom, or to be reminded rather, that without proper rest, our bodies will eventually break down. Gani, God calls us to care for our bodies because our bodies are temples of the Lord. And that includes being really intentional about getting quality and quantity sleep every night. Yes, thank you so much for joining us in this episode, mga kapaglaom. Let us remember, adequate rest is essential to optimal health. This has been Kapaglaom Joy saying, rest in the Lord and wait patiently for Him. Yes, mga kapaglaom, take time to rest. Take time with God above all. And this has been Kapaglaom Renan inviting you to cast your burden upon the Lord, and He shall sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. A life in Christ is a life full of rest. This has been Kapaglaom Pastor Jen Boy saying, let's pray without ceasing. Kami ang inyong kaabag sa pag-ampo. Dinhilang sa Let's pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.